Alam mo yung pakiramdam na gusto mo 'to, pero minsan napapagod ka rin? Napapasabing, "Pinili ko 'to, panindigan ko na lang." O kaya napapatanong sa sarili ng, "Kaya ko pa ba?" Hindi madali maging estudyante. Lahat nahihirapan, lahat may pinagdadaanan, lahat may rason kung bakit nananatili at patuloy na lumalaban. Ano nga ba ang istorya ng bawat isa? Personally, hindi ko choice ang communication kasi hindi ko talaga siya narinig before eh. Yung nag-joke sa akin that time was a professor here sa LU nung in-interview niya ako. Tapos siya yung nag-offer sa akin na why not try communication. Tapos tinanong niya ako, do you know communication? Sabi ko, hindi po. Then it started na doon na, okay po, ganun yung idea ng communication. Parang pinurso ko na din. Minsan hindi mo pinipili ang landas, pero ikaw ang pipili kung lalaban ka. At sa bawat laban, may iba't iba kang ginagampanan. Kasi sa part ko, hindi lang isa yung trabaho ko. I actually have 3 jobs. Sa gabi, nag-call center ako. And sa weekends naman, meron kaming modeling workshop, where ako yung nagtuturo, ako yung creative director, and somehow, kami na din yung nagpa-facilitate ng whole workshop. Then if may free time pa ako, like kunyari wala tayong classes, nag-extra ako sa water station. Hindi madaling pagsabayin ang trabaho at pag-aaral. Meron at merong balakid na laging mararanasan. The first struggle I faced was speaking. Kasi iba yung language barrier ng call center. And then they have those dictions, they have those words na even though it sounds something like this, iba pa din yung meaning sa kanila. So tas iba yung meaning sa atin. So parang yun yung first encounter ko sa mga problems ko sa call center. And then habang tumatagal, syempre medyo nagagamay ko yung trabaho ko, pero di talaga mawawala yung struggles, lalo na pagka yung mga client mo, sometimes they have the attitude. And you have to stay composed even though ginaganon ka ng attitude nila. So, pinaka na-burnout talaga or naubos talaga ako, like super drain was the thesis. Ang daming times na tinanong ko, bakit ko ba talaga pinasok yung communication? And yun nga, but I tried to push through kasi student tayo responsibilities natin yan. Tapos nakadagdag din sa pagka-drain doon yung pagod sa trabaho, and then meron din ibang isipin pa sa bahay na hindi ko naman masyadong pina-problem but it's still a problem. Hindi ko lang siya fino-focus. Hinahandle ko yung pressure as a challenge. Sa iba kasi pagka nape-pressure parang mas lalo silang naliliit. But for me, I face it as a challenge kasi those pressure, hindi lang siya sa tao eh. Even sa environment mo, mape-pressure ka na. Hindi mo dapat ikatakot. Kasi minsan, yung challenges and pressure na hinaharap mo, even the struggles itself, part yan ng journey. And hindi ka mabubuo or hindi ka makakatayo sa sarili mong pa kung hindi mo siya haharapin. That's why I tried to push through. Then, yun nga, parang sabi ko, it would serve to myself na it's a challenge that I have to conquer. Para sa iba, ang pressure ay pabigat. Pero para sa kanya, dahilan para tumayo. Ngayon, sa bawat paaralan, meron namang mga taong namumuno at tumatayo. Kabilang si Tis dito. Pinili ko ang communication kasi isa talaga siya sa, kumbaga, gusto kong course ako sa college bukod sa nursing. Hindi ako pinalag sa nursing pero sabi ko, sige mag-com ako. Kasi ang com for me, it will serve as my stepping stone towards law. Kasi abala ko siya mag-law. So, yung communication ang pinili kong pre-law. Sa una, akala niya simpleng pakikipag-usap lang ang communication. Pero habang tumatagal, mas lumalalim ang kahulugan nito para sa kanya. Kasi nung com ng first year, akala ko ang communication, simple communication lang na like conversation towards people, o kaya pakikisalamuha, ganun lang. Pero kasi, ang com pala ay may deeper meaning. Ibig sabihin, marunong kang umintindi, marunong kang umunawa ng mga bagay. Mainly sa com, kundi yung mga nakakasama ko, sa loob ng com yan, mga kaklase ko, kaibigan ko, mga seniors ko before, at mga some professors na talagang humubog sa kakayahan ko bilang communicator students. Bago pa man siya naging college student, matagal ng bahagi ng buhay ni Tis ang paglilingkod. Actually, ever since elementary ako, part na ako ng organization. Nung elementary, SSG ako or Students Supreme Government.
Tapos nung high school, ay president ako ng isang club. Senior high school president din ako ng club. At ngayong college ay pumasok pa rin ako ng organization. Kasi I think yun ang sole purpose ko, hindi lang sa pag-aaral o makakuha ng learnings sa aking field na tinataha, kundi mag-serve sa student. Isa sa mga ipinaglalaban niya ay ang no haircut policy. Before kasi, ang LU is not leaning towards inclusivity when it comes sa mga LGBTQ. Ayan, lalo na sa haircut policy. Ayan, bilang isang estudyante na nakaranas din ng ganitong karanasan ng kailangan pag lalaki ka, born ka na lalaki, dapat maiksi ang buhok mo. Well, it's not kasi nag-evolve ang panahon or nagpo-flourish ang panahon. Dapat yung paniniwala din natin or yung memo natin sa isang lugar, dapat nagpo-flourish din. So, isa ako sa tumayo para magkaroon ng no haircut policy para specifically sa mga LGBTQIA+, katulad ko na trans, habang nagbabago ang panahon, nagiging no haircut policy hindi lang sa part ng LGBT, kundi sa non-binary people o sa mga straight people. Para kay Fist, ang pagbabago ay hindi lang para sa sarili niya, kundi para rin sa mas maraming estudyante. Pero kasabay ng leadership at academics ay ang mabigat na responsibilidad. Pinakamabigat na responsibilidad lang for me is kung paano ko i-handle yung time. Kasi syempre graduating student, madaming ginagawa, especially sa thesis kasi yan ang pinaka-crucial point ng pagiging fourth year, ang magkaroon ng thesis project. So, minsan parang I can't decide, hindi ako makapag-decide kung anong uunahin ko, kung org ba or ang thesis. Hindi lang oras ang kalaban ni Tess. Naranasan niya din ang ma-burnout at maubusan ng creativity. Kasi before nagwo-work ako, so napapabayaan ko ang sarili ko when it comes to physically, lalo na mentally and emotionally, sobrang vulnerable ko that time. Lalo na nung second year ako. Biro mo, concept mo, sulat mo, direct mo, edit mo, ganon. Kumbaga, jack of all trades, ganon ang atake ko nun. At tulad ng maraming estudyante, dumating din si Tess sa puntong kaya pa ba? Kasi habang ginagawa ko yung mga school works ko, sabi ko, ala, ang dami, sobra, kaya ko pa ba to? Kasi naghahanap na rin ako ng work. Ang dami kong in-applyan, tapos sumasabay yung sa academic, which is dapat naman talagang unahin ang academic. Siyempre, as lapitan ba ng mga taong may problema, so may times na pinoproblema ko na rin yung iba. Kaya ko pa ba to? Kasi sarili ko problema, hindi ko na kaya. Why more pang magdagdag ng pero nakakaya naman. Sa bawat taong nakilala ni Tess sa loob ng communication, mas lalo niyang napatunayang hindi lang talento at sipag ang bumubuo sa isang estudyante, kundi pati ang mga taong patuloy na humuhubog at nagtutulak sa kanya para magpatuloy. Ngunit sa likod ng achievements at passion, may mga estudyante ring tahimik na lumalaban sa pressure, expectations, at sariling pagdududa, katulad ni Claire Tolentino. At first kasi gusto ko maging teacher. Gusto ko magturo, gusto ko mag-impart ng knowledge sa mga bata, ganyan. Nung as time goes by, iniisip ko, meron at merong puwang kasi yung communication sa akin. Especially broadcasting talaga. Kasi nung elementary ako, naging part ako ng journalism team sa amin. Jorn, ganyan. Tapos sasali sa campus Jorn, ganan. So nakaabot ako nun hanggang division level. Pero hindi pinalad na mag-regional. Pero hindi ko yun nakikita nung bata ako na na yung broadcasting, yung about sa journalism, pangalawa lang siya sa pagiging teacher. Dumating ang pandemic at doon ni Claire mas nakilala kung ano talaga ang gusto niya. Since yun nga, nung pandemic, dun ko talaga na nalaman na, ito pala talaga yung gusto ko. Kaya eto na siguro yung sign na kaya siguro ko dinala dito sa field ng communication. And then ang inaasahan ko nung syempre sa mas mapalawig pa, mas mag-grow pa ako at mas marami pa akong malaman and alam ko naman na marami pa akong dapat na improve. Kasabay ng passion ni Claire ay ang pressure na mapanatili ang standards na nasimulan niya. I think ang pinaka naging struggle ko, I think more on how am I going to maintain or like sustain yung standard na nasimulan ko. As someone na laging want na magkaroon ng unique touch sa mga ginagawa or kaya wag magsettle sa
common or usual. Ang isa sa mga hamon din ay kung paano ko mapapataas yung level ng creativity, kung paano ako upgrade as a person. There's always pressure, lalo na if you're a consistent like achiever or awardee. Though may pressure, it will push you through na mas magpatuloy pa. Kaya nitong college, dala-dala ko siya kung paano ko magkakaroon ng higher grades. Na kapag mababa yung grades ko, sasabihin or tatanungin sa akin, bakit ganito lang yung grade mo? 'Di ba? As a student, although alam mo naman na binigay mo yung best mo, hindi siya lagi nagre-reflect sa grades mo. Ako kasi, personally, if hindi ko masasatisfy yung sarili ko, sa bawat work ko, yung sarili ko talaga yung first judge. I am the first critic sa work ko. Meron pa rin akong takot mag-fail. Pero, natututuhan ko kung paano i-accept yung failures. Na that's part of life. Hindi ibig sabihin kapag nag-fail ka, tapos na. Hindi ibig sabihin kapag nag-fail ka, wala na. Ibig sabihin lang nun, there's something you have to learn. There's something na kailangan mo pang malaman. And that kind of failure in your life, yun yung something na magpapatatag sa'yo as a person. Hindi naging madali ang journey nga sa college. Ano lang yan, para expectation versus reality. Nung time kasi na kailangan kong mag-stop at kailangan ko rin mag-transfer sa ibang school. Kasi dahil sa personal matter, yung galit, yung inis ng family mo sa'yo, na kasi consistent honor awardee, achiever, tapos biglang naglaylo sa pag-aaral. Kumbaga hindi na ipagpatuloy ng tuloy-tuloy yung studies, na ang sinasabi nila sa akin, sayang naman. Tapos ang isa pa sa hindi ko makakalimutan ay may time na nung gumraduate yung mga batchmates ko. Alam mo yun, na naririnig-rinig mo na sana graduate ka na rin. Nung time na yun, hindi ko alam if makakapagtapos pa ba ako ng pag-aaral. Pero want ko pa rin mag-broadcasting, want ko pa rin mag-com. And talagang tinatagan ko yung sarili ko nun. Naganap ako ng school, kung saan walang tuition fee, maliit lang yung babayaran, as much as possible dito sa Laguna. Gusto ko ma-prove na tama tong pinili ko. Na this time, hindi ko na kayo mabibigo pa. Mula first year hanggang third year, all out si Claire. Pero pagdating ng fourth year, doon niya unang naramdaman ang sobrang pagod. Ngayong fourth year ko pa talaga naranasang ma-burn out. Doon, yun yung something na nagpahina ng loob sa akin, but at the same time, nagbibigay ng realization sa akin na at the end of the day, ano man ang mangyari, pinili mo kung nasan ka ngayon, huwag kang sumuko. Sa kabila ng luha, pagod at sakripisyo ni Claire, para kanino nga ba ang lahat ng ito? All things na na-achieve ko, alam kong hindi ko magagawa yan kung hindi dahil sa awat tulong ng Diyos. That's something na iniisip ko kapag meron akong may na-achieve ako in life, may mga recognitions, lagi kong ipinagpapasalamat sa Diyos yon. Yung achievements na yon, iniaalay ko sa family ko. Na nandyan lagi sila to support me. Na no matter what happened, mag-fail man ako, may ma-achieve man ako in life, nandyan lagi sila. Gusto ko lang sabihin sa first year me that I'm so proud of you. I know, hindi madali yung pinagdaanan mo. Na akala mo, huli na ang lahat. Na akala mo na hindi ka na magpe-perform kasi nga 2 years na rin yung naging agwat. Gusto ko lang din sabihin na kung ano man yung nasimulan mo, huwag kang mag-alala. Natatagan ko, ipagpapatuloy ko yan. Because I know, na hindi madali yung pinasok mo. Like parang kung babalikan ko yung first year self ko, sobra ako natutuwa kasi hindi na naman ako nandito sa kalagayan kong hindi rin sa pagsusumikap ng first year self ko. Kaya talagang kudos sa'yo. Ayun, sana matapos natin ang fourth year and matupad natin yung dreams natin.
Sa bawat pagpupuyat, pagod, luha at pagdududa, may mga estudyanteng patuloy na lumalaban. Hindi dahil madali ang communication, hindi dahil palaging sigurado sila sa sarili nila, kundi dahil may pangarap silang gustong abutin at may mga taong nais nilang ipaglaban. Ang istorya ni Paul, Tess at Claire ay paalala na ang pagiging estudyante ay hindi lang tungkol sa grades, achievements o talento. Minsan, ito ay tungkol sa pagpili kung ano nga ba ang nilalaman ng iyong puso, na kahit pagod ka na, babangon ka at sasabihin mong, kaya ko pa.